Ay, magandang araw sa inyong lahat. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi, magandang araw sa inyong lahat. Sa mga kayo naroon, magandang araw sa inyong lahat. Naway pagpalain kayo ng mga ating Panginoon at muli na naman tayo mag-update dito sa Dolomite Beach, Manila Bay, sapagkat nagdadaan na naman ang ating bagyo-bagyo sa mga ibang lugar at wala pa tayong bagyo dito sa Metro Manila, pero ito marami na naman ang mga napadpad na basura at busy ang ating mga naglilinis, ang MMDA at Estero Ranger at marami pang ibang mga tumutulong dito sa paglilinis ng ating basura na pinadpad. At ayan, talagang malakas ang alon ngayon at inabot na dito sa may bandang itaas ng Dolomite Beach ang ating tubig. Ayan, at ngayon busy ang mga naglilinis dito at tuloy-tuloy na naman ang kanilang paglilinis sapagkat marami na naman ang mga basurang dumarating dito sa atin. Kasi nag-umpisa na naman ang ating ulan-ulan at malakas na alon at mga baha na nanggagaling sa mga ibang lugar na nalatangay dito sa Dolomite Beach. Ayan, inabot na dito ang tubig sa may malaking bato dito. Ayan, yung mga MMDA, busy sila sa paglilinis sapagkat inaagad nila yung paglilinis para pag mayroong mang napapadpad ng mga basura ay hindi na masyadong matambak. Ito na naman ang mga trabaho ng ating mga tagalinis at saka mga volunteer, kung ano man mga volunteer dito. Marami na naman ng mga basurang lilinisin araw-araw sapagkat malakas ang alon natin ng ating karagatan at mga nagtatangay ng mga basura kung saan galing. Ayan ang sinasabi ko sa ating update noon pa. Sana ay wala nang magtatapon ng basura. Habang may nagtatapon kung saan-saan ng basura, ayan, pag may bagyo, may ulan, malakas ang hangin, ayan, pati isda namamatay dahil sa lakas ng alon. Marami kasing isda mga guys dyan sa dagat. Kaya sa sobrang lakas ng alon, napapadpad sila sa mga buhangin at kasama ang mga basura. Kaya ayan, daming mga namatay na mga isda. Ayan, kaya ang lakas kasi ng alon. Pag hinampas ng alon yung mga isda at saka kasama mga basura, ayan, namamatay sila. Kaya ayan, busy na naman ang ating mga tagalinis sapagkat malakas ang alon natin dito ngayon. Malakas ang alon ng karagatan na patuloy na umuulan na naman ngayon sa ibang mga lugar at dito sa Metro Manila may ulan-ulan na rin. At sa Metro Manila ang mga imbornal, mga estero, mga ilog at natangay na naman ang mga basura na tinapon kung saan-saan. Ayan, tambak na naman ang mga basura. Araw-araw na naman itong nakatakot-takot na linisin. Truck na naman itong kakarga ngayon sa mga truck na para itapon sa ating tamang basurahan. Ayan, mga sari-saring mga basura, may mga plastic ng chicherya, plastic kung ano-ano, mga pagkain, mga balat-balat na mga pagkain. Ayun, nakita natin yung patuloy na nagbubuhos ng buhangin dito sa reclamation project. Ayan, dami yung mga basura na naman sa tabi ng dagat. Busy na naman itong mga tagalinis natin. Ayun, ang dami mga basura talaga.
Kaya talagang hindi na maiiwasan talaga ang mga basura habang may nagtatapon kung saan saan. Ang problema dito sa atin sa Pilipinas, sapagkat ang mga basura talaga hindi talaga naiiwasan na itinapon kung saan saan. Kaya dito lang sa atin ang ganito. Sa mga ibang bansa, yung karagatan nila malinis dahil talagang disiplinado sila sa pagtatapon ng basura. Hindi bawal ang magtapon doon, kahit kapirasong basura bawal. At sinusunod dito naman sa atin, bawal din ang pagtatapon ng basura. Kaya lang talagang hindi sumusunod yung ibang tao. Pag walang nakakakita, tatapon nila kung saan saan. Kaya tayo rin ang nahihirapan. Kaya ito ang ating problema pagka yung may bagyo-bagyo na at may mga ulan, mga baha. Ang problema natin, darating talaga yung mga basura na itinapon natin na babalik din sa atin. Kaya katakot-takot na basura na naman sa tabi ng dagat. Ayan na naman ang magiging problema ngayon dahil nung walang ulan, mga ilang buwan na walang ulan, walang bagyo, ayan, walang basura. Pero ngayon pumaha na naman, natangay na naman yung mga tinapon nila sa kung saan saan. Kaya ayan, daming basura, mga balat-balat ng mga pagkain, may mga kahoy-kahoy pa, mga kung ano-anong mga basurang natatangay dito sa atin. Kaya ayan, nagiging problema natin dito sa ating Pilipinas. Ang lahat naman bawal, kahit saan lugar bawal magtapon. Kaya lang pag bawal lang pagka walang nakakita, tapon sila. Bawal pag mayroong nagbabantay, pero pag walang nagbabantay, tapon pa rin ng tapon kahit saan saan magtatapon. Sample na yan, pag kumain ng candy, kumain ng biscuit, ayan, tinatapon lang sa kalsada. Yung tinapon natin sa kalsada ay pupunta sa ilog yan, sa Imbornal. Kaya pag umulan, natatangay ngayon ng malakas na tubig, punta naman dito sa dagat. Kaya ayan, hindi na maiwasan na maraming basura, tambak na naman. Talagang tambak na naman, ilang ulan lang yan. Wala pang bagyo dyan sa Metro Manila, hindi pa tayo binabagyo dito, ulan pa lang yan. Unang ulan pa lang, katakot-takot na basura. Kaya talagang totoo nga talaga pagka ang tinapon mong basura ay babalik din sa'yo. Kaya dapat hindi saan-saan nagtatapon para hindi bumalik dito sa atin yung mga basura. Wala pa naman yung mga trash bin, hindi pa naman na ibabalik dun sa sa laot. Kaya wala nang pangharang ng basura. Mas mahirap kasi pag yung mga basura na itabi na dito sa halo na sa buhangin, mahirap linisin. Kaya itong mga trash bin na yun, yung ang tawag yan trash bin, yung orange na yan, yung kulay orange, ito yung pangharang doon sa laot para doon lang siya mapupunlo yung basura. Kaya lang pati yan ang tinangay nung mga nakaraang bagyo, nung may bagyo nung nakaraang taon. Kaya tinangay din, sinira. Kaya dapat yung basura harangin yan doon sa dagat. Mas madaling linisin doon kasi meron silang parang panglinis na makina na parang barko. Kaya madali siyang linisin. Pero kung ganito ay wala, hindi natin maano talaga yung malakas kasi ang alon ngayon at maraming mga basurang matatangay. Kaya tuwing babagyo at uulan, dadami ang ating mga basura. Kaya dapat wala na magtatapon ng basura lang sa